ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Minsan daw sa ating buhay, dumarating ang isang natatanging pag-ibig. Isang pag-ibig na iingatan natin sa ating puso habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y nagmamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig mula sa San Pascual, Batangas, at siya'y itinago natin sa pangalang Ivy. Mr. Romántico, noon ko lamang po napatunayan sa aking sarili na mahal ko talaga si Ricky. Pagkat iniyakan ko po ng iniyakan nang matuklasan kong ang nobyo ko pala'y anak ng lalaking ilang ulit nang nagpasasa sa aking katawan. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang, kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin, minsan... Ivy, boyfriend mo ako, di ba? Bakit ba ayaw mo sabihin sa akin kung ano problema mo? Wala naman talaga akong problema eh.
Hindi pwedeng wala kang problema. Umiyak ka, di ba? Tinan mo namumugtay ang mata mo. Bakit ka ba laging umiiyak? Wala. Wala to, no? Huwag mo akong pansinin. Bakit ba ako naging boyfriend mo kung hindi mo papansinin na gusto kong tulungan ikaw sa problema mo? Kaya nga boyfriend mo ako, di ba? Para maging magkatuwang tayo sa mga problema na pwedeng ma-encounter mo. Nagsimula yun, lagi mo akong tinitignan eh. Ewan ko ba naman sa'yo kung anong nakita mo sa mukha ko? Di ba nga, sabi ko na kung bakit tinititigan kita. Nagagwapuhan ako sa'yo. Seryoso? Mm. Ivy, alam kong hindi ka magkakaganyan kung wala kang problema. Hindi ka iiyak kung walang gumugulo dyan sa isipan mo. Ay, ang kulit mo. Wala nga. Magtiwala ka kasi sa akin. Huwag mo kong paglihiman. Nalulungkot lang ako. Kasi magsi-sem-break na naman. Kailangan kong umuwi ng probinsya. At medyo matagal tayong hindi magkikita. Yun lang ba talaga ang problema mo? Promise, yun lang talaga. Kasi naman isama mo na kasi ako sa probinsya nyo para maipakilala mo ako sa family mo. Gusto kong humarap sa kanila para patunayang seryoso talaga ako sa'yo. Rick, hindi pa pwede ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Tingin, puso'y sumasamo, sinusumpa sa'yo. Ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin. Conrad, eto na yung yelong ipinakuha mo, oh. Conrad, napapansin ko nito mga huling araw eh. Para bang may malalim kang iniisip. Yung anak mo, ganyan din. Laging malungkot ngayon. Ako namimiss yata yung girlfriend. Kasi magsa-sem break na. Uwi yata sa probinsya yung girlfriend niya. Pero ikaw, abay wala ka namang girlfriend na iniisip pa. Bakit naman nalulungkot ka? Nanay Isabel, sa pakiramdam niyo ba okay lang kay Ricky kung mag-aasawa ko ulit? Balak ko? Ay, may girlfriend nga yata. Hindi ko pa ho girlfriend. Bala ko palang ligawan. Palagay niyo ba okay lang kaya yon sa anak ko? Napag-usapan na namin yan ni Ricky at okay lang sa kanya. Alam mo, bukas ang isip ng anak mo sa ganyan. Ay bakit ba? Ano bang pangalan ng magiging bago kong amo rito kung sakali? Glenda ho. At wag sana kayong mabibigla, Nanay Isabel. Dahil sing-edad lang ho siya ng anak ko. Mr. Romantic. Minsan lang kita iibigin. Minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Nais ko na po sanang iwasan si Conrad. Ngunit nag-alala po ako na baka mawala ng isang mabait na customer. May mga pagkakataon po kasi na magkaminsan nakakatagpo kami ng balasubas na parokyano na matapos po kaming gamitin ay hindi kami binabayaran. Pero si Conrad po ay maginoo, mabait,
at ako'y kanyang iginagalang. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpagkailanman. Dahil lang minsan ay Oh, heto yung presyong napagkasunduan natin. Tapos, kunin mo pa ulit ito. 3,000 na tong binigay mo. Tama na to. Bakit mo pa ako binibigyan ng 2,000? Di ba sabi mo uuwi ka sa inyong probinsya? Para may extra money ka. Para may pambili ka ng pasalubong sa pamilya mo. Sige na, huwag ka na mahiya. Naku, salamat. Glenda, minsan kong uulitin sa'yo ang nasabi ko na rin sa'yo noon. Pwede ka nang huminto sa ganitong trabaho at magsama na lamang tayo. Kung talagang gusto mong makatapos, papayagan pa rin kita makapag-aral. Conrad, salamat sa alok mo, pero... Pero malaking tanda ko sa'yo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Pero... nag-aalangan ako sa iyo eh. Executive ka, samantalang ako... Kalilimutan natin ang parteng ito ng buhay mo. Wag. Ayoko. Tama na yung ganito sa ating dalawa. Hindi na dapat lumampas sa ganito. Maghanap ka na ng babaeng babagay sa'yo. Hindi yung katulad ko. Kaya ang madali kitang natutuhang mahalin. Kasi katulad mong hinahanap ko. Naisasama mo na ako sa motel. Maraming beses mo na akong naikama. Ano pang gusto mo? Hindi na sapat ang naikakama lang kita, Glenda. Gusto ko nang maging totoong lahat ng ito. Na hindi lang nangyayari dahil customer mo ako. Wag, Conrad. Please. Pag nagpumilit ka, pare-pareho lang magiging komplikado ang buhay nating lahat. Nararamdaman ko may pagtingin din sa akin si Glenda. Pero may kung anong pumipigil sa kanya para tanggapin ang alak ko. Dad? Oh. May problema po ba kayo? Ikaw pala, Ricky. Beer? May problema po kayo, Dad? Bakit Malungkot po kasi kayo eh. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Ikaw rin, nung isang linggo ka pa malungkot, may kutob akong parehong pag-ibig ang problema natin, anak. Ibig niyo pong sabihin, Dad, in love kayo? Ricky, ngayon ko lang ulit naramdaman ng ganito. Pero napakabata niya kumpara sa edad ko. Kaedad mo lang siya. At siguro yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako matanggap. Mr. Romantic. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan,
Mr. Romantiko, nagsimula na rin po ako magdalawang isip tungkol sa aking damdamin. Dahil kung nagkataon pong wala akong boyfriend ng panahong yon, marahil magagawa kong tanggapin si Conrad sa kabila ng agwat ng aming edad. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Dahil lang minsan ay magpakailanman. Ivy, may napapansin ako sa iyo mula nang dumating ka galing sa Manila. Ano po yun, Lola? Parati kang nakatanaw sa malayo. May problema ka bang naiwan doon? O iniisip mo ang kalagayan ng nanay mo sa China? Ano na nga po pala ang kalagayan ni Inay sa China? Wala akong balita. Yung taga riyan sa kabilang nayo na nagtatrabaho sa OWA, matagal ko na rin hindi nakikita. Ang ikinatatakot ko ay baka biglain na lang tayo ng balitang bibitay ng iyong inay. Diyos ko, huwag naman po sana. Naku, yan ang nangyari doon. Sa 2 Pilipinong nahulihan din ang ipinagbabawal na gamot sa China. Hindi ba? Bakit kasi pumasok si Inay sa ganong transaksyon eh? Hindi naman tayo naghahangad ng malaki. Ay, naku. Hindi rin naman talaga natin gusto ng ganong pera. Ang gusto lang naman natin yung makapag-aral ako, di ba, La? Ay, natukso siguro sa madaling pera ang iyong inay. Ayun ang nangyari. Nahuli siya at nakulong. At ako naman. Ay, pero alam mo, Apo, maswerte ka pa rin. Kasi nakakita ka ng trabaho sa Manila at nakapagpapatuloy ka ng pag-aaral. Kumusta na nga pala ang trabaho mo doon? Maayos naman po. Call center po yun. Panggabi ako lagi. Kaya eto po, nangangayayat ako. Mahirap po kasing pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Ay, hindi bali. 1 taon na lang naman ang gagraduate ka na, hindi ba? Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Good morning po, Nanay Isabel. Ay, Ricky. Gising ka na pala. O anong gusto mong timplahin ko sa iyo? Kape ba, gatas, o gusto mong igawa kita ng oatmeal? Coffee na lang po, Nanay Isabel. Ah. Medyo masakit pa yung ulo ko na parami po yata na inom ko. Si Daddy kasi. Ay, pero natutuwa ako sa nakita ko sa inyong dalawa ng daddy mo, ha? Abay, magkasundo kayo. At nagtuwang pa kayo sa pag-inom. Dinig ko tungkol sa pag-ibig ang pinagkukwentuhan nyo. Tama kayo dyan, Nanay Isabel. Si Daddy nangumpisal sa akin. Bukod daw kay Mami. Ngayon lang siya ulit na in love. Ha? Parang nabanggit na rin niya sa akin ng babaeng yan, ah. Teka, yan ba yung Glenda? Opo, Glenda raw po ang pangalan. Kaya lang daw po, parang naaalangan daw yata si Glenda na sagutin si Daddy kasi ang laki po ng age gap nila eh. Alam niyo ba kung ilang taon yung babaeng yun? Sing edad ko lang, si Daddy. Astig talaga. Mr. Romantiko.
sa'yo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko. Kahit ikaw ay lumayo at masaktan ako, asahan na di maglalaho. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita iibigin. Dahil nagpanggap po ako bilang Glenda sa tuwing rumarampa sa Quezon Avenue, kaya walang kamalay-malay po ang boyfriend kong si Ricky na ang babaeng tinutukoy ng kanyang daddy ay walang iba kung hindi po ako. Ilang pagsubok ba ang kailangang lagpasan ng mga pusong tapat na nagmamahalan? Ang mga nagsiganap sa papel na Ivy Rakitera ng Love Radio, kasama sina Phil Cruz, Betty Rojas, Susan Robles, Alan Ortega, at sa mahalagang papel ni Ricky, Papa Jack ng TLC Love Radio, Soundman Manny Salas, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Bong Muyal. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, huwag pong kaliligtaan nga subaybayan ang susunod na yugto ng kasaysayang ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.